Okay, number 1. Out of 320 employees, 25% work in the sales department. How many employees do not work in sales? So again, this is for the CSE ha. Tuwag kayo ng mga kilala niyo magte-take ng civil service. Oo, ako yun, nasa gym kanina. Okay, number 1. And guys, pa-share lang ng live. Thank you so much. So, para ma-solve to actually, ibig sabihin lang nan, kasi 'di ba merong 100% na tao. 'Di ba merong 100% na tao. 25% 'yung nasa sales, 'di ba? 25% 'yung nasa sales. Ibig sabihin guys, ang wala sa sales is 75%. 'Di ba? So 75% ang wala sa sales. Ibig sabihin guys, para ma-solve to, you just do 75%, 320 times 0.75. That's what you'll do. Tapos i-multiply mo lang yan, which will result to 240. Yes. May gain 240 yan. And ang 240 sa choices natin is letter C. Yan. So, ayun nga guys. Kung gusto niyo ng reviewers for college entrance exams, then use our past reviewers. Pero, for the civil service exam, I made a new one. Ito yung for the civil service exam natin. Diba meron yung 5 subtests which are analytical, clerical, general info, numerical, and verbal. So, gumawa ako ng mga materials for all of those. And ayun guys, para makapag-avail, DM nyo lang ako. Ito 100 lang to, yung for CSE. Okay ba trip ko sa ganyan ha? Pero 240 pa rin naman. Ang trip mo ba ay ano? Ang trip mo, 25% mo ita-times. Tapos, ima-minus mo na lang sa 320. Medyo hassle kasi eh. Kaya hindi ko yun ginagawa. Thank you so much, Maki. Thank you for the vouch. Thank you. Sana makapasa kayo. Mapasa kayo. Mas mahirap sa UP, syempre, kasi FEU. Okay, so number 2, which of the following is a prime number? So, the prime number here, guys, is, i-burahin na natin to, no? Ang prime number dito, guys, is, of course, anong prime number? Letter B, 97. Now, bakit? Kasi, guys, ayun, may nakasagot sa atin, no? So, kasi guys, ang 91 kasi, kaya mo kasi yan mag-get by multiplying 7 and 13. Is equal to 91. Tapos, ang 87 naman, you can get that by multiplying 3 and 29. 3 times 29 is equal to 87. Ang 93 naman, guys, kaya mong makuha yan by doing 3 times 31. Is equal to 93. Diba? So, ang hindi mo lang makukuha dito without multiplying it with some other numbers, 97 times 1 lang is 97. Yun lang. Okay guys, so nagets yun? Nagets yung part na to. So, pa-share lang tayo ng ng live. Rinig na ba ako? Rinig naman ako, no? Rinig na ba ako ng matino? Okay, so for naman to? For CSE naman to, Civil Service Exam. Okay, so medyo matagal kasi tayo nawala eh. Tagal ko rin hindi nakapag-live ang tituloy natin. Sige, game number 3 naman tayo. The interior angles of a triangle are in a ratio of 2:3:4. What is the measure of the largest angle? Yes, correct. This is letter C indeed. This is letter C. Now, bakit letter C? So para dito sa letter C natin or dito sa number 3, ang gagawin mo lang dito is ipag-add mo to, itong 2 plus 3 plus 4, which is 9, di ba? Which is 9. So, ibig sabihin guys, kapag 9 yan, mag-isip kayo ng circle. Kunwari circle. Tapos, hinati-hati mo siya into 9 parts. Ayan, 4 parts na. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oops. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Okay, 9 na, no? 9 na. Okay, so ibig sabihin guys, i-divide mo muna 180 divided by 9, which is 20. So, one part, isang ganito guys, this is 20. Ibig sabihin guys, 20 lahat yan. Tapos, para lang makuha ang 80, kailangan mo lang i-times yung 20 to the largest ratio, diba? Which is itong 4. So, 20 times 4 is 80. Bandali lang. Yes, pwede po yung reviewer natin for college entrance exams para sa FEU CAT. Pwede po. Yung reviewers na binibenta ko for college entrance exams is
really, really good for any other exam, guys, kapag basta college. Pero ito kasi specific to sa civil service exam. So, ito yung sasagutan natin. Pero isang reviewer, yes, pwede. Okay, so, thank you, Conrad Kernel. Magandang bagay naman yan, di ba? Magandang bagay naman, di ba? Yung, mas mahirap yung reviewer ko kaysa UPCAT. At least, masasanay kayo sa mahirap. Mas magamit mo pa. Okay, so number 4 naman. The remainder when 587 is divided by 9. Literal na ang gagawin mo lang dito, guys, is literal lang na mag-divide ka lang talaga. Add the digits. No. You literally just divide this. This is letter B. Okay, try natin. 9, 5, 8, 7. Okay. So, as you can see, this is 6, di ba? Kasi 54. This is 20, this is 47. So, 5 lang din. 5 lang din, which is, okay, so maging 45. 2. Okay, so 2 talaga yung remainder, guys. Kahit ano gawin mo dyan, puro 2 talaga. Kahit mag-0 ka pa dito, that will be 2, 18, 2. Puro 2 talaga. So, 2 talaga yung remainder dito. Okay? Letter B. Madali lang naman yan kahit i-divide lang. Hindi naman siya super time consuming. Yes, I do have reviewers for the DOST SAY scholarship. Yung reviewers natin for the college entrance exams, which is, kasi dalawa na yung reviewers ko. Ito yung for CSE. Tapos, meron din ako for the UPCAT and other entrance exams. Ito guys, pwede to for the UPCAT for DOST SAY and other state universities, FEU CAT, USTET, DCAT, ASET, pwede to guys. Ito. Kasi guys, meron dito ang mock exams for abstract reasoning, language proficiency, mathematics, reading comprehension, and science. So, pwede to for any college-related na exams. Pero sa CSE, ito naman yung ginagawa ko ngayon. Which is sa numerical ability tayo. So, kung gusto nyo guys ng reviewers for DOST, for UST, ASET, i-DM nyo lang ako. Yes, lahat na po for 150 pesos. Lahat na po yan, guys. Kaya magkasama na po ba yan? Tsaka yun. Yung for civil service exam po is 100 lang. 100 lang tong for civil service exam. Pero guys, yung for DOST and other college entrance exams is 150. Okay? Saan po mag-avail? Dito lang po, DM nyo lang po ako dito sa TikTok para po makapag-avail kayo. May CEO reviewer. Di ba yan? University yan. Then pwede yung isa nating reviewer. Yung for college entrance exams, pwede yun. DM nyo lang ako para makita nyo rin yung preview and para makapag-avail kayo. UPCAT, yes. Although tapos ng UPCAT, ayun, pwede yun. Okay, number 5 naman tayo. Which of the following is not a possible value of B if 45B72 is divisible by 9? Okay? So, updated po yan yes, updated po ito. Kasi meron tayo ditong for analytical ability. Kasi makita. Analytical ability, ayan. Updated to guys, updated. Analytical. Meron tayo ditong clerical. May general information, numerical ability, tsaka verbal ability. So, updated po siya. May answer key na rin yan, ha? May answer key na rin yan. So, 100 lang, guys, para dun sa civil service. Okay? So, number 5 naman tayo. Which of the following is not a possible value of B if 45B72 is divisible by 3? So, divisible daw by 3 to. Ibig sabihin, guys, kapag pinag-add mo tong digits dito, it should be divisible by 3. Okay? So, 4 plus 5 plus B plus 7 plus 2 is equal to 18 plus B. Diba? It is going to be 18 plus B. Bakit? 4 plus 5, 9. Plus 7 plus 2 is 18. Okay? That is 18 plus B. Yes po, may solutions din po. Ito po yung solutions natin. For numerical ability, ito yung solutions natin, guys. Ayan o, may solutions na. Ayan o. Diba? May solutions na dito. Ayan. Okay, so ito. For number 5, okay, again. So since guys, ang rule kasi sa divisibility rules ng
anything divisible by 3 is that when you add the digits, it should also be divisible by 3. Okay? So, ibig sabihin guys, since 18 to, divisible na by 3, ito. Pero, kailangan mo muna i-figure out yung b. So, kapag 18 plus 3 is equal to 21, divisible by 3, di ba? Kapag 18 plus 6, divisible pa rin by 3 because that is 24. Kapag naman 18 plus 9, divisible pa rin by 3 because that is 27. Pero guys, 18 plus 5 is equal to 18 plus 5, 23, di ba? So, mali ang number 5, ang 5. Kasi, it will show to 23, which is not divisible by 3. Kasi nga, kapag add mo yung digits, hindi siya divisible by 3. Okay? So, the correct answer for number 5 is letter D. Nagets yun, guys? Yes, mas mahirap talaga mga mock test kaysa sa UPCAT. Okay, so, ayun, ito, ang ginagawa nga pala natin is civil service exam na, no? So, guys, 100 lang po yung sa civil service exam natin. Super mura niya na po. Okay? Number 6. Yeah, pwede ba pilot? Pilot ng 100 lang guys ang civil service exam. Okay, number 6. In a class of 50 students, 60% are girls. How many boys are there? Okay, so para dito guys, para dito sa number 6, guys, dapat malaman nyo na reversible ang pagmumultiply ng by percentage. Ibig sabihin guys, pwede mong sabihin na pwede mo sabihin na 60% of 50 is equal to 30. Pero guys, pwede mo rin sabihin na 50% of 60 is equal to 30. Valid yun, pwede rin yun. Ibig sabihin guys, there are 30 girls. Okay? Okay guys, so there are 30 girls. Ibig sabihin, kung 50 students, tas meron 30 girls, ilan na lang yung boys? Siyempre, 20. Di ba? That will be just 50 minus 30 is equal to x, 20 is equal to x. So, letter C. Di ba? Nagets yun, guys? Nagets ba? Di ba? Ang dali lang. Kahit hindi nyo na i-times siya, kahit hindi nyo na siya i-multiply by 60%, you can just do the 50% of 60. Kasi di ba mas madali yun? Sobrang mas madali natin naiisip. Di ba? Sobrang mas madali natin naiisip ang 50% kaysa 60%. Hindi natin kailangan mag-multiply. Kasi syempre, kalahati lang. So, pwede yun guys. Kahit ganun. Kahit ano. Kung basta mas mabilis kapag malaman nyo na reversible ang mga multiplication ng percentages. Okay? Yun. So, number 7 naman tayo. What is the greatest common... Wait lang, wag muna natin sagutan yung 7. Wala. Number 8 na lang. Pang anong grade? This is for civil service exam. Presto, meron tayong reviewers for DOST, yes. Meron tayong reviewers for the DOST sa scholarship, which is yung ginamit natin for UPCAT. And sobrang daming nagsasabi na sobrang ganda niya daw. Nagamit daw talaga nila. Ayun, for 150. Pero guys, ito is civil service exam. Ito 100 lang, okay? So, number 7. Number 7 actually, this is just letter D for number 7. Bakit? Kasi ang 48 kasi kapag pag pa-factoring kayo, prime factorization, that is just 2 raised to 4 times 3. Okay? 2 raised to 4 times 3. Hindi siya 24 ha. Hindi siya 24. 2 raised to 4 times 3. Ang 60 naman guys, kapag mag-prime factorization kayo, that is just, 2 cube. That is just, that is just 2 cube times 3 times 5. Okay. So, makikita mo ng common factors lang nila is 2 is just 2 squared times 3, which is 4 times 3, di ba? Hindi pala to 2 cube, squared lang. Okay, so that is just 2 squared times 3, which is 12. So, letter D ang tamang sagot. This is for This is for civil service exam. Civil service exam po ito. Civil service exam. Okay?
So, kaya hindi ko muna biniring out yung full solution na 7 kasi mahaba talaga yan. Yan yung mga type of question na pwede nyo skip. Okay, number 8. Ito yung madadali lang eh. Actually guys, huwag kayong matatakot dito sa mga ganitong word problem. Sobrang dali lang talaga nan. Dito guys, sabi natin, makinig kayo ah. And guys, share the live lang para mas dumami tayo. Kasi ito, for civil service exam to. Magagamit nyo talaga to sa civil service exam. Okay? Civil service exam. Number 8. Two cyclists start at the same point and travel in the same direction. The faster cyclist travels at 24 kph while the slower one travels at 18 kilometers per hour. After how many hours will they be 15 kilometers apart? Okay? So, for number 8 guys, tandaan nyo to. Ang relative speed guys, kapag kapag same sila ng direction, sinusubtract guys. Pero kapag opposite directions, pinag-a-add yung mga speed nila. Okay, ano to? Sabi dito, they're traveling in the same direction. Ibig sabihin guys, pinag-a-add. Tama. Pinag-subtract yung kanilang mga speed. Ibig sabihin guys, ang relative speed is equal to 24 minus 18. 24 minus 18 which is 6 kilometers per hour. Okay? 6 kilometers per hour. Tapos guys, ang time naman is, di ba time nga yung hinahanap dito? How many hours will they be 15 kilometers apart? Guys, kapag ganitong problem ang pinag-uusapan, ito lang yung kailangan nyo tandaan na formula. DOST. D over ST. Ganitong triangle lang guys. Para makuha nyo yung distance, kailangan nyo ipag-multiply ang speed and time. Para makuha mo yung time, kailangan mo i-divide ang D sa S. So dito guys, for number 8, no? For number 8, kailangan mo lang i-divide ang distance natin, which is, sabi dito, 15 kilometers over, so that will be 15 kilometers over the speed, which is 6. So guys, 15 divided by 6 is 2.5. 2.5 ang tama sagot for number 8. Okay? Thank you so much, Riza. Ayan guys, so kita nyo, sobrang ganda na reviewers natin kasi ang dami nagsasabi. Actually, kahit yung UPCAT reviewer natin, sobrang daming magandang feedback. UPCAT pa lang yun ha, ang dami ng magandang feedback. Ano pa kaya to? Civil service exam, syempre mas may effort dito, no? So, ito guys, 100 lang. Yung DOST guys, pwede na rin yung review natin for the UPCAT doon. Same lang siya. Hello po, sa PUPSET po, meron? Yes po, ito po yung reviewers natin for the college entrance exams. Ito po siya. So, ito siya. So, meron tayo ditong mock exams for abstract reasoning, for language, for mathematics, for reading comprehension, and for science portions. Yes, yung reviewers ko is applicable for all exams. Pero I'm gonna make a specialized reviewer for each and every exam na iti-take nyo. Ang USTET is pwede rin dito. Pwede rin dito USTET. DOST, ASET, DCAT, USTET. Pwede dito guys. PUPSET, any state university. Pwede dito sa TIG 150 natin na reviewer. Okay? So, pero kung gusto nyo, I can make a specialized reviewer for every subject, okay? For every exam na iti-take nyo. Like, halimbawa, gusto nyo reviewer specifically for USTET, sige, gagawa tayo. Pero itong ginagamit natin na to, hindi lang siya for UPCAT, pwede rin siya for any other exam. Okay? Pero as of now, nag-focus ako sa civil service exam, which is eto nga. So, meron tayo dito analytical, clerical, general info, numerical, and verbal. For civil service exam, ang inaabala natin ngayon. Okay? Number 10 naman tayo. Number 10. Pero guys, kung gusto nyo mag-take ng DOST or another entrance exam, same lang to. Legit. Pwede kayo manood dito. Since halos same lang, yung nalabas na problem. Okay, how to avail? DM nyo lang po ako dito sa TikTok. Okay? Sasabihin nyo po kung ano pong i-avail nyo. Kung for college ba, o STET, DCAT, or kung for CSE. DM nyo lang po ako and within minutes, nasa inyo na po yun agad.
Okay, number 10. Number 10, guys. Hindi, number 9 pala muna. A truck covers a distance of 315 kilometers at a constant speed, taking 4.5 hours. What is the truck's speed? Okay? So, for number 9, guys, makikita mo dito na sabi niya, may distance tayo, 315 kilometers. Tsaka, 4.5 hours. Okay, guys, ang tinatanong dito is speed. So, katulad na makikita mo dito, dito sa formula natin, formula triangle, guys, kapag speed ang hinahanap, kailangan mo lang ipag-divide yung distance tsaka time. Ibig sabihin, guys, this will just be 315 over 4.5. And guys, kapag i-divide nyo yan, the answer for this will be 70 kilometers per hour. Letter C. Yes. Kailan na exam ng CS for professional? As far as I know, this August na yon, or around August 9 yata. Hindi ako sure. Yun nga, boss, kung gusto nyo mag-avail ng civil service exam reviewers, civil service exam, or more known as the career service exam, pen and paper test, okay? Yun ang ibig sabihin ng civil service exam. I'm not sure lang. Yeah, August 9, di ba? August 9 nga ba? Ang CSE, right? Okay, so yes, August 9 nga, no? So, ayun nga, guys. Lahat na kasi ng subtest is meron tayo dito for the civil service exam. Analytical, clerical, gen info, numerical, and verbal. Only for 100 to as of now. 100 lang, guys. So, ito, halimbawa, verbal ability, gusto nyo magsagot, ito siya, guys. Nandito na siya lahat. Ayan, kumari, ayan. Ayan, guys. Difference kasi ng CSE and CET, civil service exam to, for mga mag-work for the government. Ang CET naman is for college entrance exams. For DOST, yes po, applicable po yung reviewers natin na 150 pesos for the DOST. For professional, yes, pwede po itong for professional and sub-professional. Kasi, di ba sa professional, ang meron kayo is analytical, wala kayong clerical, di ba? Wala kayong clerical. Pero sa sub-professional, may clerical. Bale, lahat ng subtest is nandito na. This is good for professional and sub-professional. Itong binibenta natin, tig 100 na reviewers. May mga exams yan sa lahat as well as answer keys. For example, verbal ability, number 1. The auditor was meticulous in judging every entry in the ledger. Pumunta ka sa answer key, kung hindi mo alam masagot, answer key, 1 to 50. Ayan. Nandito na lahat ng answer key, guys. So, kung gusto nyo, guys, makapag-avail, 100 pesos lang to lahat, dito for civil service exam, DM nyo lang ako dito sa TikTok. Okay? So, okay. Number 10 naman tayo, no? Number 10 naman. FB ba? FB ba kayo mag-avail? Pwede naman kayo mag-avail dito sa TikTok. DM nyo lang talaga ako. Or kung gusto nyo sa Facebook, pumunta kayo sa bio ko dito sa TikTok. Nandun lahat ng account ko. Okay? For civil service exam to. For civil service exam. Okay? Number 10 naman tayo. May mock exam po ba kayo for PUPSET? Actually, applicable na rin yung college entrance exams na reviewer natin for PUPSET. Okay? Guys, para sa mga nagtatanong for DOST say scholarship or any other state university, pwede na tong meron tayo dito na reviewers. Kasi nga guys, dito na lang meron tayo ditong abstract reasoning, language proficiency, mathematics, reading comprehension, and science. So ito guys, pwede na to sa DOST say, tsaka for other entrance exams like PUPSET, ASET, DCAT, USTET, FEU. Kung gusto niyo mag-take ng mga ganun guys, is applicable tong reviewers natin. Thank you, Ransu MC. Thank you so much. Waran OG. Okay, so balik tayo dun sa sinasagutan natin na civil service exam, no? Ayan, okay. So, yun nga guys, kung gusto nyo mag-avail, DM lang kayo, ha? So, wait lang, may kukunin ako. Yung soft copy po, yes, soft copy po yung So, pwede nyo po siya i-download, pwede nyo siya i-print. Kahit ano po gusto nyo gawin, okay lang po sa akin. Okay, wait lang.
Yan. Isa pa lang. Wait. Okay, so sabi dito, number 10 na tayo, no? Number 10 na. By the way guys, i-upload ko nga pala itong live natin na to sa YouTube ko, no? So kung gusto niyo manood ulit, nasa YouTube to. Number 10. A car travels from city X to city Y at 80 kilometers per hour and returns at 60 kilometers per hour. If the total travel time is 7 hours, what is the distance between city X and city Y? For civil service exam to. Okay, so number 10. Number 10 guys, sabi dito, may kotse daw. Bawa, ito yung city X. Tapos nandito yung city Y. So, nag-travel siya, papunta dito. Tapos, 80 kilometers per hour. 80 kph siya. Nung papunta siya mula sa city X, puntang city Y. 80 kilometers per hour siya. Okay? Yes, marami po. Dagdagan pa po natin to. Pero, meron na po tayong mock exam para sa lahat ng subtest. Tapos, city X to city Y. Tapos, pabalik naman is, ang speed niya lang is 60 kilometers per hour. Siguro, kinakabahan na siya na baka maubusan ng gas, no? Okay. So, ang total travel time daw is 7 hours. Sabi dito, what is the distance between city X and city Y? Kasi guys, given tayo ng speed tsaka ng time, di ba? Ang hinahanap sa atin dito is distance. Okay? So guys, kapag ganito yung gagawin nyo. Gawin nyo let D is equal to one-way distance. One way lang from one point to another, di ba? So, that is going to be one-way distance. Okay? Okay, so walang lumabas na age problem tsaka work problem. No. 'Di ba? Sabi ko rin last time din, 'di ba? Sabi ko wag kayo masyado mag-focus sa mga ganun, fundamentals lang talaga. 'Di ba? Kaya sinasabi ko, hindi naman word problems ang ano diyan. Like arithmetic, geometry, algebra, ganun. This is for civil service exam po. Kamusta nga pala, Jelly Bean? Okay, so ayan, let D is equals one way distance. So, ang susunod mo na gagawin dito is i-reciprocal mo siya. So, you're gonna do D over 80. You're gonna do D over 80 plus D over 60. Ni-reciprocal siya kapag ganito, guys. Kapag ganitong problem, i-reciprocal mo. Tapos, kailangan mo, syempre, 'di ba, hindi naman pwede ipag-add 'to. Syempre, 'di ba, hindi naman pwede ipag-add 'yan. Bakit? Paano ba mag-add ng fractions, 'di ba? Paano ba mag-add ng fractions, 'di ba? Kailangan yung LCD nila, I mean, yung denominator nila is parehas. So, you're gonna find for the LCD, right? 'Di ba? So, what you're going to do is D over 80 plus D over 60, ang LCD nila is LCD ng 8 and 6 is 24. So, ang LCD nila is 240. And para maging 240 to, kailangan mo to i-times sa 3. Okay, so, that will be 3 over 240 plus, times mo rin to sa, para naman maging 240 ang 60, kailangan mo siya i-times sa 4. So, times 4, di ba? So, that will be 4 over 240. So, that is going to be that is going to be 7D over 240. Okay? So, makikita mo dito guys na 7D is equal to 7, di ba? 7D is equal to 7. Bakit? Kasi nga, yun yung time. 7 hours, di ba? So, this is for civil service exam po. This is for civil service exam. Okay, so, ayan. Okay, so, kailangan mo naman i-isolate ngayon. No? Yung ating, yung D, di ba? So, kailangan mo i-isolate yung D. Magbura na nga tayo. Burahin na natin to. Kailangan mo burahin yung D. So, meron tayo dito 7D over 240 is equal to 7. So, para ma-isolate mo yung D, syempre, what you can do muna is, siguro i-divide mo muna. So, that will be 7D.
that 70 is equal to 7 times 240. Kasi diba, mag-multiply ka both sides para mawala yung denominator. Diba? And then, what you're going to do is, divide mo naman siya by 7. So, pak. So, makikita mo na D is equal to 240. So, the answer is just 240. 240 ang sagot for number 10. Hi, Kokichi and Jellybean. Mas mahirap yung mock exams, no? Diba? Told ya. So, nadarian lang talaga kayo sa UPCAT. Sabi sa inyo, makapasa kayo eh. Nakatouch naman. Maganda ba yung reviewers, guys? Nagamit nyo yung reviewers? Okay, so 240 ang sagot for number 10. And so, kung may tanong kayo about specific parts, so you can just ask. You can just ask. Kung may tanong kayo, paano nakuha yan, yung ganyan. Siyempre, wag naman yung mga sagot. Di rin sure. Para papasa kayo. Alam ko yun. Ayan guys, pa-share naman ng live. Na-miss ko kayo. Ang tagal ko rin din nakapag-live, no? Panganong grade? For civil service exam po ito. About sa math, yung mahirap na review ko. Yun nga eh. Mahirap na review mo. Pero fundamentals lang talaga. Wala masyadong tawag dito. Mga word problems talaga doon. Madadali yung nagpahirap sa inyo. Wait. Paano po nakuha yung 240 sa 80 and 60? Just look for the LCD. LCD lang. Okay, so number... may umuuna sa... May bumabalik. Totoo ba? Bawal yun eh. Hindi sila nahuli ng proctor. Wait. Ayan, so may nakapag-avail na, no, ng CSE natin. So, thank you so much, guys. Kung gusto nyo mag-avail, only 100 lang naman. Yung applicable for DOST is yung na-purchase nyo na. Ito for civil service to. Okay, so tapos na tayo sa number 10, no? Number 11 naman tayo. Tumutumal na eh, no? Tapos ng aking glory days, lang. Sana naman hindi. Okay, so for number 10, gagawin naman natin is ganito. So in case pa-share lang ng live, no? Para dumami tayo. Kasi for civil service exam na kasi to. Dati marami dito eh na gusto ng for civil service eh. Okay, so number 11. Ayan. Number 11 naman tayo. If 18% of a number is 54, what is the number? So, sabi dito, if 18% of a number is 54. So, paano ba makuha yan? Para makuha mo yan is just do 0.18 x is equal to 54. Ganyan lang siya. Guys. So, a number which is you can make a variable as x. Yung times mo lang yung 0.18 kasi 0.18 is 18%. And then, basic algebra na lang. You just divide this, both sides of the equation, by 0.18. And then, the answer to that will be letter C, which is 300. 300 na sagot for number 11. Sa kaya for PMA or PN, same lang actually. Same lang sa dito. Mas siguro mas applicable yung PMA or PNPA dun sa college entrance exam reviewer natin. Pero may mga ganito rin kasi sa sa PNPA and PMA. Meron din sila katulad ng meron tayo dito for the CSE. Like halimbawa, general information, batas-batas, ganyan. Meron din sila. So, ang suggest ko is buy both para alam mo na lahat. So, ayun, 150 tsaka 100. Okay, so number 13. Number 13 naman tayo. Mark is 9 years older than Ella. If the sum of their ages is 45, how old is Mark?
Yung mga ganitong problem, yun nga sabi ko, is most likely hindi sila mag-appear sa UPCAT. Kasi nung time ko, literal na isa lang na age problem yung nag-appear doon. Oh, ganitong math lang ang nag-aano sa civil service exam. Di ba nga, nung nagre-review tayo dati, nung nakakaabot tayo ng 1K viewers, sinasabi nila na, hala, kamukha ng CSE. Di ba? How to be smart like me. Just take Ginkgo biloba. Hindi man ako smart eh. Okay, Mark is 9 years older than Ella. So, si Mark, sabi dito, is... Okay, so gawin nating X si Ella. Ella is X. Tapos, si Mark, since 9 years older siya than Ella, then, that will be X plus 9, di ba? Kasi, dadagdagan mo lang ng 9 yung age ni Ella para makuha mo yung age ni Mark. Wala naman side effects. Nakakaantok lang, pero kaya naman labanan ng antok. Okay, so, ayan. Ang gagawin mo naman dito is, if the sum of their ages is 45, how old is Mark? So, what you're gonna do is, X plus 9, which is si Mark, kapag pag-plus mo yan sa age ni Ella, magiging 45. Plus X, ito si Ella, is equal to 45, no? So, that is going to be 2x plus 9 is equal to 45, di ba? 2x plus 9 is equal to 45. Tapos, kailangan mo lang mag-basic algebra dito. So, that is going to be 45 minus 9. 45 minus 9 is 36, right? Ba 36? Diba? 36. So, it is going to be 2x is equal to 36, and then you divide them by 2, which is going to be 18. Right? Which is going to be 18. X is equal to 18. So, x is equal to 18. And tinatanong dito si Mark. So, lalagyan mo pa ng plus 9. So, 18 plus 9 is equal to 27, which is letter C. Dali lang ba, guys? So, for civil service exam to, ganito lang yung math na nalawas dyan. Okay. So, ang dami nga nagsasabi, nakakamukha nga daw niya yung civil service exam, mga ganitong questions. So, and guys, para makapag-avail kayo, DM nyo lang ako dito, tapos share nyo na rin yung live para dumami tayo. Share nyo yung live, guys, para dumami tayo dito. Let's get back to our prime. Okay. Kuya, where can we avail your reviewers? For the CSE reviewers, you can just DM me here on my TikTok. Para sa UPCAT naman or other entrance exams, para sa college, DM nyo lang din ako dito. DM nyo lang ako, guys, para makapag-avail kayo. Tapos sabihin nyo for what nyo gagamitin para mabigay sa inyo yung tamang file o yung tamang folder, okay? So, number 40 naman tayo, no? The average weight of 3 boxes is 18 kilograms. If a fourth box containing or weighing 26 kilograms is added, what is the new average weight? So guys, this is a problem involving statistics, no? Basic statistics lang. So, wala na yung to enroll sa AG. Oh my, AG is so bad. Yung sinuturan ko dati, kaya siya nagpa-tutor sa akin kasi ang pangit daw ng AG. Okay, so for number 13, ang kailangan nyo lang gawin dito is ganito. Kasi guys, ang formula kasi para sa mean, 'di ba ganito siya, ang formula para sa average or sa mean, 'di ba values over number of values is equal to mean. Dito guys, given na yung average, which is 18, as well as yung number of boxes, which is 3. Ibig sabihin guys, ang nawawala is values. So, or values, or rather the sum of values, diba? Sum of values. So, ayan. So, ang nawawala guys is yung sum of values. So, ayan yung gagawin natin na x. Ang x here is yung sum of values, diba? So, ang gagawin natin dito guys is ganito lang. X is equal to, x over
x over 3 is equal to 18. Okay, so para malaman yung x, kailangan mo lang gawin ng 18 times 3. So, x is equal to 18 times 3, which is 54, di ba? 54 ang x natin. Okay, so ngayon guys, yung 54 na yan, dadagdagan mo yan ng 26 kilograms. Diba? Dadagdagan mo yan ng 26 kilograms. So, magiging 54 plus 26 is equal to, ilan yan guys? 80, diba? Is equal to 80. Okay, so ang hahanapin mo naman ngayon is the new average or the new mean. Which is ganito lang. Which is going to be 80 over 4 na, diba? 4 na. Diba? 4 na. Bakit naging 4 na? Kasi nga, kanina 3 ay nag-add ka ng panibago, so 4 na yung boxes. 80 divided by 4 is ano? Comment nyo nga guys. Ano ang 80 divided by 4? Thank you for following. Of course, this is 20. So, 20 ang sagot for number 14. Dali lang, no? Nagets nyo ba guys? Nagets nyo ba? Ganito ang civil service exam. Kung nakakita kayo sa Facebook ng mga ganitong klaseng problems or sa mga reviewers nyo, ganon, di malalaman nyo talaga na kamukhang-kamukha siya na civil service exam. Okay, so, ayan nga guys. So, kung gusto nyo ng ganitong reviewers, pwede nyo akong i-DM para makuha nyo tong analytical ability, clerical ability, general information, numerical ability, tsaka verbal ability. Okay guys, so may mock exam na tayo dito tsaka answer keys with solutions sa lahat. Okay? So, halimbawa, gusto niyo ng general information. Mga mga nanonood? Mga mag-apply ba kayo for civil service exam, guys? Ayan, oh. Ayan. Ayan lahat, guys, is available for only 150 pesos. Okay? So, for civil service exam muna tayo dito, no? Okay, so number 15. Number 15 naman tayo. Yes, for civil service. Nag-aaral pa. Undergrad. So, mga sub-professional pa lang matatake ko. Okay, so ayun nga guys, meron dito lahat. Kung nakikita nyo sa Facebook, or kung alam nyo na kung may kakilala kayo na nakapasa na, sa civil service exam, ipakita nyo tong reviewers na to. 100 lang to ito sa civil service exam, 100 lang to. Ipakita nyo to sa kanila and sasabihin nila, hala, kamukha ng civil service exam. Kasi sobrang dami nagko-comment ng ganun dati. Okay, so ayan, numerical ability, ganyan. Madadali lang naman siya, pero para mag-gets nyo, kailangan nyo ng answer key. May answer key na rin tayo dito na may solutions na rin. Yan, may solutions na rin dito. 'Di ba? Yan, lahat guys, may solutions na dyan. So, para makapag-avail, DM nyo lang dito sa TikTok. So, sarili ko bang gawa? Actually, nag-compile ako ng mga nakikita kong problems online, then gumawa ako ng maraming katulad ng ganong questions. And then, ganon. Kaya ako siya nagawa. Ito, lahat ng subtest meron tayo. Sige, thank you. Nag-accept ka ba na research? Yes. Kung gusto mo magpa-commission, yes. DM mo lang ako. Sobrang dami ng magandang feedback natin for research papers. Kahit ano pa yan. How much kuya? Ang civil service exam natin guys is only 100 pesos to. Ano ba ang iti-take nyo guys? Ano ba ang iti-take nyo? Professional o sub-professional? Kasi diba 5 yan? May analytical, may clerical, may general information, may numerical ability, and may verbal ability, diba? 100 lang guys. 100 lang ang 100 lang po. How much pa commission sa research? Ano bang gusto mo? Chapters 1 to 3? Anong chapters? And gano'n ka urgent? Kailan mo need? Yes, pwede magpa-consult or magpa-review, yes. Pero may payment din. Thank you. Thank you sa kamukha ko kuya niya. Sa professional, no? Kasi, pero ang professional kasi, wala kasing clerical. Naka 100 followers agad tayo from this live. Wala kasing clerical ang professional, di ba? Pero ito guys, itong analytical ability, 'di ba? Ayan, meron tayo dito. Para siyang reasoning talaga. Ayan. Mag-analyze ka, 'di ba? Alam niyo naman siguro ang coverage, 'di ba? Alam niyo naman ang coverage ng civil service exam, 'di ba? Alam niyo na ganito siya, 'di ba? Analytical ability, clerical, general info,
numerical ability, verbal ability. Diba guys? Yes, pwede mag-take kahit undergrad pa lang, okay? Okay. Motion and mixture, marami tayong ganyan guys. Marami tayong problems dito for motion and mixture. Ito, for the motion, mga parang physics problems, diba? Mga word problems. Ito, asan ba yun? Ito guys, ito, number 62, tinan mo, oh. Mga ganyan guys, marami mixture problems dito. Yes, actually, lahat po, professional man o sub-professional, lahat ng nandito guys, lahat na nakikita nyo dito, is 100 pesos lang. Makukuha nyo na to lahat. Bale, ang process lang, i-DM nyo lang ako dito sa TikTok. Just send the proof of payment. Ganito guys, para makapag-avail. DM mo ako sa TikTok, send the proof of payment, and then, isend mo sa akin yung Gmail mo para ma-add kita sa mga nakaka-access dito. Okay? Okay, so bagong gawa lang to guys. Yung sa mga curious naman kung guys, para naman sa mga para sa DOST and other schools, dito naman po tayo sa isa pang drive natin, which is eto. So, meron tayo dito for abstract reasoning, for mathematics, language proficiency, science, reading comprehension. Eto guys, 150 pesos to. Kasi hindi lang mock exams ang meron. Meron din siyang reviewers na rin. So, lahat to, kahit anong school, guys. Kahit anong school, kahit anong college, kahit anong university papasukan nyo, applicable to. SM Scholarship, tsaka DOST Scholarship na napasa ko na parehas, applicable to, guys. Thank you, Ming Gabay. Isasend sa'yo yung number. So, thank you. Basta mag-DM lang kayo para makapag-avail. For the civil service exam, 100. Para sa mga universities, scholarships, 150 yun. Kasi mas malaman. Okay, so kung ako sa inyo guys, mag-avail na agad kayo nitong. I-DM nyo lang ako guys. I-DM nyo ako para makapag-avail kayo. I-DM nyo ako kasi kapag i-DM nyo ako, tsaka ako isi-send yung number, tsaka yung yung number, tsaka yung tawag dito, reviewers. Okay, so ayan na guys. Ayan, marami nang nagme-message, no? Thank you so much. Yung mga nag-message guys, ayan, may pumasok na kagad. May pumasok na, no? So, ayan, may mga pumapasok na. Makikita nyo agad. Ang gagawin lang, send nyo lang sa akin yung Gmail nyo. Tapos, i-add na kayo dito sa drive. Okay? Sige. Pero next year actually, hindi na ako magbebenta guys. Hindi na ako magbebenta next year ng mga reviewers. Kasi may iba na akong plano. Hindi na siya ganito kamura. So, kung ako sa inyo, kasi lifetime access naman to, hindi ko naman siya babawiin sa inyo. Sa inyo na yan kahit kailan. So, kung gusto nyo nun guys, DM nyo lang ako. For students, 150 pesos yung reviewers natin. For all exams, kahit anong exam pa yan. Pero, para sa mga magte-take ng civil service exam, 100 lang. Till when, you can avail anytime. Pero, next year, wala na to. Number 15 naman tayo, number 15. Ayun guys, avail lang kayo for civil service exam ha. Ayan na, marami nang nakakapag-message and nag-a-avail. So, legit na legit to guys. Number 15, the length of a side of a square is expressed as 3 minus 2x. What is the area of the square in terms of x? Yes, nag-aaral pa ako dito sa UPLB, BS Biology. Okay, the length of a side of a square is expressed as 3 minus 2x. What is the area of the square in terms of x? So, para dito guys, ano bang formula ng square? Diba guys? Area of square is equal to s squared. Yun lang. So, ang side daw ng square is 3 minus 2x. So, ang gagawin nyo lang guys is 3 minus 2x squared. So, kung hindi pa kayo marunong magmabilisan ng ganito, pwede nyo siya manumanuhin. Paano nyo gagawin yon? Ganito lang para manumanuhin siya, no? So, 3 minus 2x times 3 minus 2x. So, FOIL method muna tayo. FOIL method lang kung hindi pa kayo masyado maalam. So, 3 times 3, 9. Plus, or actually, hindi mo na plus. So, that 3 times, diba, FOIL. First, outer, inner, last. So, first, ang susunod sa first is outer. So, labas, 3 times negative 2x, that is negative 6x. Okay, so ito naman, negative 2x times 3 is negative 6x again.
And negative 2x times negative 2x is 4x. So, ayan. So, 9 minus negative 6x minus 6x. That is actually 12x, right? So, plus 4x. And guys, ano to? Anong number yan? Anong letter yan? Yung sagot na yan. For number 15? Anong number yan? You can see na, okay, x squared pala yan. Okay. So, you can see na this is letter A. Diba? Letter A. See? Diba? Nag-agree yung sagot natin? Correct. Hi, Kevin, your opinion was very helpful. Do you... thank you, Nev. For DCAT ba? Applicable na yung nabili mo for DCAT. Pero I'm going to make a specialized reviewer na talagang meant for DCAT. Like, same concept, same structure, but if yung concepts lang naman yung habol mo, then what you bought is helpful na rin for DCAT. Pero I'm going to make specialized reviewers then for the big 4 universities. Okay? So guys, nagets ba? Nagets ba yung number 15 kung bakit naging ganyan? That's literally just, yes, may answer key po ang ating reviewer. So, kung halimbawa sa civil service exam na to, pumunta ka sa, hindi lang answer key actually, may solutions pa. So, halimbawa, numerical ability, ito sinasagutan natin. Anong sinasagutan natin? Number 15, di ba? Makita no, pag pumunta kayo dito, numerical ability, number 15. Number 15, ayan, bang, letter A. Side of a square equals 3 minus 2x. So, yun guys, may solutions pa and sobrang helpful na solution. Sobrang dali niya magets. Wala, nagalaw ko. So, sobrang dali niya magets guys yung solutions natin. So, guys, kung gusto niyo mag-avail, you can always just DM me here on my TikTok para makapag-avail kayo agad. Yan. Okay, so anong apps to? Itong sinusulatan ko is just meron na talaga sa iPad. Okay guys, so kung gusto niyo nga mag-avail ha, DM niyo lang ako kasi lahat na ng kung mag-civil service exam kayo or college entrance exam, i-DM niyo lang ako kasi guys, lahat ng kailangan niyo aralin nandito na. Own made. Actually, yung questions is I'm the one who modified them pero I got the questions from several public sources. And then minodify ko siya, I made variants of questions para maging from madali to mahirap. Kasi di ba ganun tayo nag-learn from madali to mahirap. And then, ayan, nabuo ko to. And guys, sobrang daming positive feedback dito. Tingnan nyo, walang nagsasabing masamang bagay tungkol dun sa reviewer ko for UPCAT. Lahat sila namangha. Lahat sila, wow, gusto pa mag-avail for further exams nila. So guys, ano pa kaya tong for civil service, diba? Paano mag-avail? Just DM me here on my TikTok, guys. DM nyo lang ako dito sa TikTok ko. Tapos, ang proseso nan is, ipapasend sa'yo yung proof of payment and then yung Gmail mo para ma-add ka sa mga nakaka-access. Okay? Ayan guys, ayan, ang dami nang pumapasok. O see, para malaman nyo na legit, ayan, may mga napasok na agad. See, ang dami na. 100 lang po, 100 lang. 100 for the civil service exams. See, guys, wala kayong makikita ng reviewer na ganitong ka-organized, ganitong kalaman, ka-detailed, for only 100 pesos. Kasi guys, isipin nyo, mock exams, may solutions na. Lahat na ng subtest, guys. 100 pesos lang. Ilan days mawawala? Good news, hindi to mawawala. Sa iyo na to, pwede may download, pwede may print kung gusto mo. Download mo, print mo, ikaw bahala, okay lang sa akin. Basta wag nyo na ibebenta. Hindi naman ako, bakit makukulong? Kasi review lang naman to, di ba? Hindi naman to mismo yung civil service exam eh. Reviewers lang naman siya. So, although yung questions ay same structure, ganon, hindi ito yung mismo yung lalabas, syempre. Pero maganda na reviewin nyo tong mga to para alam nyo kung paano sasagutan kapag mag-exam na kayo. Okay. So, 100 lang po for the civil service exam reviewers. Pero, kung dun sa mga college students, 150 pesos po yung sa lahat-lahat ng entrance exams natin. Yes po, legit. Kung gusto nyo po ng proof, here po. Actually, I just started selling this today. And eto na agad yung mga nag-avail, guys. Ayan o. Wait lang. Papakita ko para... Ayan. O, ayan o. Ayan na. Dami na nag-avail. See? Ayan. Dami na nag-avail, guys. So, see?
Yes, lifetime na po. Pwede nyo i-print, pwede nyo i-download. Kayo pa bahala, okay lang po sa akin. Saan po mag-message? Dito lang po sa TikTok ko. Dito lang po sa TikTok ko. Medyo mas mahirap ang CSE kaysa UPCAT kasi ang UPCAT guys, sobrang dali na. Yes, yung sa mga sa mga college entrance exams, yes, available pa po. Available pa po guys. Nandito pa po silang lahat. Anong grade level? Currently, itong na-review natin this is for civil service exam. Pero kung gusto nyo yung for college students, sa mga mag-apply for universities, college entrance exams, scholarships, for college students, then you can DM me. Ito yun guys, I can send you a preview. Ayan o. Ayan, ito yung, kasi may mock exams na tayo for abstract reasoning, language, mathematics, reading comprehension, science, and then, ayan, may reviewers na rin kasi sa lahat ng subject. So, pwede to. Verbal, kung civil service exam ang hanap mo, yes, may verbal dito. Ito. Analytical, clerical, general info, numerical, verbal. O gusto mo masampulan ng verbal. Ito. Verbal, ayan, verbal ability. Ayan, lahat yan guys. Alam nyo kung ilang items to? 150 items. Para marami kayong masagutan. Para marami kayong ma-explore na iba't ibang uri ng tanong. Good news, may answer key. Okay, may answer key. Answer key lang, walang solutions. Meron, may solutions, guys. May solutions. May solutions, guys. May explanation kung bakit yun ang naging sagot. Magkano? 100. Saan kayo makakita ng ganitong klase ng reviewer? Na sobrang organized, lahat nakasama. 100 lang. Diba? Saan kayo makakita nun? Kundi dito lang. Bakit mura? Kasi syempre, nag-uumpisa pa lang ako. Pero kapag dumami na to, kapag lumaki-laki na tayo, syempre magmamahal na yan kasi mataas ang demand. Kaya ako sa inyo guys, mag-DM na kayo para early pa lang is meron na kayo. 100 po yung sa civil service exam. Pero 150 yung for college students. Okay? Okay guys? O diba? Ang dami nang napasok. Ang dami nang napasok guys. So, kung gusto niyo ng proof na legit, ayan. Kung makasabi niyo, luma na yan ha. Yun, may pumasok ulit. Literal na now. Now. 1 minute ago. 3 minutes ago. Ayun guys. So, for only 100 lang yan. Paldong-paldo na kayo dyan. Actually, hindi akong paldo dito kayo Okay? So, actually, nag-PM ka. Sige, thank you so much. Sino may gawa niyan? Ako yung nag-compile nito from public sources and then I made several variants with the help of AI para maraming questions ang lumabas. Okay? Tapos, inisa-isa ko sila. Chinek ko silang lahat. Inaral ko talaga. And then yan, guys. Okay? Yung reviewers, di ba, nakabili ka na for college entrance exams. Pwede mo pagamitin yon. Yung nabili mo. May pang-cadetship program po for engine cadet. Same lang to for cadetship, right? Pwede siya actually for kahit PMA, PNPA, PMMA, pwede guys. Actually, ano pa lang ako, second year sa UPLB. I'm taking BS Bio. Pero guys, wag niyo sabihing matalino ako. Syempre guys, inaaral ko muna tong lahat. Bago ko siya sagutan dito. Para syempre, makita nyo na, marunong magturo to. Maganda yung reviewers niya. Bibili ako. Syempre, ganun. Inaaral ko muna lahat. Hindi ako sobrang talino na akala nyo. Syempre, aaralin ko. The thing is, masipag ako mag-aral. Kaya ganun. And paano maging masipag mag-aral? Mag-take kayo ng ginkgo biloba para sinisipag kayo. Para okay yung comprehension nyo. Hala, nabunot ko ulit. Okay. Sending 100 pesos. Thank you so much, Ira. Miss Ira, thank you. So, ayan guys. See, malalaman nyo na super duper helpful niya talaga. Kasi guys, dito lang kayo makakita ng ganyan. Paldong-paldo kayo dyan. Ako lang nagbebenta ng tig 100 pesos na lahat na ng subdesk meron. Normally, isang subdesk 100 na yon. Wala pang answer key. Tayo, may explanation na nga, may answer key pa. 'Di ba? Oo nga, nakakaantok nga ang Ginkgo. Yun lang yung side effect nun. Pero, sobrang beneficial niya. Talagang mas tumatalino ka. Kasi yun yung tinitake ko kung bakit ako ganito. Okay? So, for number 17 naman, ay, number 16 pa lang tayo, 'di ba? Saan nakakabili? Ng Ginkgo biloba ba? Ng Ginkgo biloba.
Actually guys, kung gusto niyo ako suportahan, meron siya sa showcase ko. Ayan, may nag-send agad ng ano, kita nyo, may nag-send agad ng payment. Meron siya sa showcase ko guys. Eto siya, yung Ginkgo biloba. Ayun yung tinitake ko. Pinin ko na siya showcase ko para ano, para hindi kayo ma-scam kasi maraming fake products ng Ginkgo biloba. So pinin ko na yung talagang tinitake ko. Sobrang legit nun guys, like legit. For only that small of a price, sobrang helpful niya. Ang bilis mag-function ng utak mo. Ayun nga, kaya mabilis mag-function ng utak ko because of Ginkgo biloba. Ako, ang masasabi ko guys, never sa isang exam ako naubusan ng oras. And sobrang helpful nun. That's because of Ginkgo biloba. Talagang ang bilis ng utak mo kapag nagtitake ka ng ganyan. Tuwing umaga, actually one time lang mag-take everyday. Kapag after ng breakfast ko, tsaka lang mag-take. Yun, para hindi mabilis maubos, para tipid-tipid. Everyday, yes. Yep. Kaya meron ka na exam ng PNU at ano ba yan? University? Then if university guys, pwede yung for college entrance exams natin. Ilang years na ako nag-take ng Ginkgo biloba since 2023, like 3 years. Healthy pa rin ako. Kaka-gym ko nga lang kanina eh. Nag-gym ako kanina. Healthy pa rin ako, walang side effects guys. So kung gusto niyo mag-take, then sa showcase ko kayo bumili para hindi kayo ma-scam ng fake product. Kasi doon talaga ako nabili simula pa lang. Thank you, Q. Oh my God. Sobrang na-appreciate ko yung mga ganyang sinasabi nyo. Thank you. Nadalian kayo. Thank you so much, guys. Sige. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Yan. Thank you, QC, guys. Ayan, may nagva-vouch, oh. May nagva-vouch nung natin, nung nire-review. Kasi guys, nagre-review din ako for UPCAT. Sige, Ira, receive na. Bale, magre-reply na agad sa'yo. Send mo lang yung email mo. And then, ma-access mo na agad yung files. Thank you, Hez. May nasagot ka kahit 1 week lang, di ba? Diba? Ayan guys, ayan mga nag-take sila ng UPCAT, ni-review ko sila using my reviewers. Tapos nagla-live din ako, nanonood sila. And kita nyo, 1 week lang sila nag-review para sa UPCAT, may nasagot sila. UPCAT na yun University of the Philippines. Okay, so, ayun guys, sobrang, ito yung pinaka-worth it na makikita nyo. Paano nyo po nafe-feel yung effect ng Ginkgo? Mas nafe-feel ko na, kumbaga, di ba parang, minsan hindi nagana yung utak mo. Parang nagkaroon na katulad lang ganyan. Pero pag nagtitik ako ng Ginkgo, parang may gana ako eh. May gana ako imbis na parang tamad sa lahat. Or talagang bumibilis yung function ng utak ko. Kapag halimbawa, makakita ko ng equation, alam mo yung gagawin. Ganon. Parang kapag mag-aaral ka, parang kapag mag-memorize, especially sa memorization, kapag mag-memorize ka, kaya mong mag-memorize talaga. Ganon. Okay, number 16 tayo. Ayun guys, mag-avail na kayo for only 100 lang sa civil service exam ha. Thank you yung mga na-review ko for UPCAT. Thank you so much guys. I really appreciate your sentiments. Talagang lumabas, no? Thank you guys. So, actually, sobrang saya ko rin na nakatulong ako sa inyo na lumabas yung mga na-review ko. Joshua, yes, yung meron din tayo for PUPSET and DOST, yes, okay? So, eto siya, yung for college students, sa mga gusto mag-take ng college entrance exams, and DOST say, eto siya. So, meron tayo dito mock exams for abstract reasoning, language proficiency, mathematics, reading comprehension, and science. And guys, may answer keys and solutions yan sa lahat. For only 150 to. For civil service exam naman, it's for it's for people who want to work for the government. And may exam sila para hindi lang contractual yung trabaho mo. Para pwede ka maging permanent sa trabaho. Is mas maganda, taker ka ng civil service exam kasi may certificate na ipapakita. Ayun. So yun guys, para dun yun. Para makapag-work ka for the government and mas better yung position mo. Ayun nga guys. So sa inyo, sa mga gusto mag civil service exam, whether professional or sub-professional, ito guys, 100 pesos lang to lahat. May analytical na, clerical, gen info, numerical, and verbal ability guys.
Pwede to. Pwede to guys. Ayan oh. So, may mock exams to lahat. Yung iba, up to 50, up to 60, iba up to 150. Okay? Tapos, meron na rin silang answer keys tsaka explanation sa kakaibang file. Yes po, paano bilhin? You can just send me a DM here on my TikTok. PM nyo lang po ako dito sa TikTok. Tapos, ang mangyayari is, I'm gonna have you send the proof of payment. And then, i-send nyo rin po yung Gmail nyo para po ma-add kayo dun sa Drive para na-access nyo. Madali yung UPCA. Thank you. Siguro kasi nag-aral ka talaga, di ba? Yung CSE for currently first year po yun. Actually, kahit sino pwede mag-take ng CSE. Basta siguro over 18, pwede ka mag-work, ganun. Pwede kahit first year, pwede. College lang po yan. Pwede po to sa civil service exam. Sa mga hindi pa graduate, ganun, pwede po to para po makapag-take po kayo ng civil service exam and makapag-work kayo para sa gobyerno natin. Para dun po ang civil service exam. So 100 pesos lang po yan, guys. 100 lang po yan. And yes, pasok po ito sa Maritime Academy, no, sa PMMA. Kahit PNP at PMA, pwede to, guys. Trixie, okay lang kasi at one point nag-stop din ako mag-take. Kasi wala akong pera, kaya nag-stop ako mag-take. Wala naman nangyari masama. Okay, so number 16 naman tayo, guys. Number 16. So yun nga, guys, kung gusto niyo mag-take ng CSE, whether professional, sub-professional, DM nyo lang ako para dito, okay? Okay, guys. So, pwede to para sa inyo. Maritime Academy, yes, pwede to. MAAP, yes, pwede. Same lang halos 'di ba? So number 16, two trains 600 kilometers apart move toward each other at 90 kilometers per hour and 110 kilometers per hour. And how many hours will they meet? Puro mock exams lang po yan. As of now, yes, kaya 100 pesos pa lang. Pero soon, I'm going to add reviewers na rin. Okay? Okay? Okay, so 16. May dalawa daw train na 600 kilometers apart. And nagmo-move sila toward each other at 90 kilometers per hour and 110 kilometers per hour. Ilang oras daw bago sila magkasagupa? Okay. Ibig sabihin nun, guys, di ba kanina sabi ko sa ibang item, kapag same direction, ang ginagawa mo is sinusubtract mo yung speed nila. Pero kapag opposite direction, as you can see, anong clue dito? They move toward each other. Ibig sabihin, guys, yung isa pa ganito para mag-limit sila, di ba? Ibig sabihin, guys, opposite ang directions nila. And what do you do kapag opposite ang directions? You add their speeds. Okay? For number 16. Yan, good. Marami nagsasagot, no? Very good, guys. And so, ang gagawin mo lang dito is 110 kph plus 90 kph is opposite directions nga is equal to ilan? 200, di ba? 200 kilometers per hour. Di ba? Okay, nagets yun? So, what you're just gonna do is, katulad nga ng formula na nilagay ko dito kanina, para makuha mo, ano ba tinatanong dito? Hours, time. Para makuha mo yan, you just subtract the distance and you just divide the distance over the speed. So, that's just 600 divided by 200 is 3. Okay? Ganun lang, guys. Ganun lang. Nakikita nyo ako mag-explain, and na-explain ko talaga kung bakit ganun yung nangyari. Bakit mo siya ipapag-plus? Bakit mo siya i-divide? So, sobrang detailed natin na mag-explain, guys, para maintindihan nyo, hindi lang yung shortcut, pero kung bakit ginagawa yon. Kasi yun yung very important na part doon. Dapat matutunan nyo kung bakit ba ginagawa yung isang step. Learning that is called learning the fundamentals. Okay? Learning that is called learning the fundamentals. Hindi pwedeng shortcut lang lagi. Dapat marunong din kayong mag-reason kung bakit ba ginagawa yon. Okay? Nagets nyo yung number 16? Nagets nyo yung number 16, guys? Okay, number 17 naman tayo, no? Number 17 naman tayo.
What is the least common multiple or the LCM of 8 and 12? Okay. So, para dito guys, para dito sa 8 and 12, dapat mag-factoring ka lang. Just do prime factorization for number 17. And once you do that, you will know na 8 is actually just equal to 2 cube, di ba? 2 cube, bakit? 2 times 2 times 2, that's 8. Ang 12 naman, that is actually equal to ano? 2 squared times 3. Bakit 2 squared times 3? 2 squared kasi 4. Kapag square mo, ang 2 is gonna be 4 times 3 is equal to 12. Okay? So, what you're gonna do is just, i-multiply mo lang yung mga, which is 2 cube times 3. Ayan. So, 2 cube times 3, ano yan guys? Ano ang 2 cube times 3? 8 times 3. For number 17 guys. 2 cube is 8, so that is going to be 8 times 3, which is equal to 24. 24 ang correct answer for number 17. Letter C ang tamang sagot natin for number 17. Nagets ba guys kung bakit naging ganon? Ayan no, civil service exam to. So guys, kung may hindi kayo alam na step, bakit pa ginawa yun? Mag-comment lang kayo, wag kayong mahiya mag-comment. And guys, kapag gets nyo yung tanong natin, i-comment nyo naman na, na-gets. Para alam ko na may natututunan kayo sa pinagkasabi ko, di ba? Okay, na-gets yun. Again, sige, ulitin natin ha. Ulitin natin. Okay, so, for number 17 guys, ang ginagawa kasi dito is nagpa-factor, di ba? Nagpa-factor ka. So, ang 8 guys is equal to, ang 8 is equal to what? 2 cube, di ba? Yun yung pinakamababang pwedeng maging expression ng 8, 2 cube, di ba? Tapos, for number 12, for 12 pala, you just do 2 squared times 3. 2 squared kasi 4, times mo sa 3 para maging 12. Okay, so, gawin mo lang, papag-multiply mo lang yung 2 squared dito. And since may 2 squared dyan, hindi mo na kailangan i-include yung 2 dyan. So, sa 3 mo siya ita-times. Okay? Okay, so, ayan. Kaya naging 24. So, for number 16 guys, kaya mo ipag-add yung 110 kilometers per hour tsaka 90 kilometers per hour kasi guys, kapag opposite directions, kapag opposite directions, kapag paganyan o kaya paganyan, hindi paganon o kaya paganon, ibig sabihin guys, i-add mo yung speed. Pero kapag similar directions, kapag same direction, ima-minus mo naman, okay? Now, paano ko nasabi na opposite yung directions nila? Kasi nga, they're moving toward each other. Anong Tagalog? They're moving toward each other. Like, magmi-meet sila. Diba? Magmi-meet sila. Ibig sabihin, guys, kumbaga, poop, 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 bang. Parang ganun. So, opposite direction sila. Kasi yung isa, pa kanan, yung isa, pa kaliwa. Diba? So, kapag ganun, ipapag-plus mo. Tapos, guys, alalahanin nyo yung formula na DOST. Ganito. Gumawa muna kayo ng triangle. Tapos, ganyan. D, S, tsaka T. So, para makuha ang D, kailangan may pag-multiply ang S at T. Para makuha ang T, kailangan may ipag-divide ang D at S. Para makuha ang S, D over T. Ganyan lang, guys. Okay, nagets yun, no? Nagets nyo ang number 16 and 17? Okay, so number 18 naman tayo kung nagets nyo na. Since nagets nyo na syempre wala nang rason para Okay, so yun nga, huwag kayong maghihiya magtanong And guys, ang mga nanonood dito, di ba gusto nyo mag-civil service exam? Di ba guys, gusto nyo mag-civil service exam, di ba? So yun nga guys, meron tayong reviewers for the civil service exam na 100 pesos lang. Ito kasing isasagutan natin, kamukha to ng civil service. So, tanongin nyo tropa nyo, boy, ganito ba mukha ng civil service exam? Sabihin nila, oo, ganyan pare. Kasi, and hindi lang yan guys. Meron tayo ditong analytical, clerical, general information, numerical ability, tsaka verbal ability. So guys, kahit ano pa yan, kung professional man or sub-professional ang iti-take nyo is applicable tong reviewers natin. And guys, hindi lang mga exams ang meron tayo dito. Meron din siyang answer key, tsaka solutions, explanations kung bakit yun yung sagot. For example,
Verbal ability. Verbal ability, tingnan mo to. For example, sabihin natin number 2. Her candid remarks about the project surprised the board. Okay? So, obviously, ang underlined word dito is candid, di ba? So, tingnan mo yung answer key, guys. Tingnan mo yung answer key for number 1. Bang! T. Frank, di ba? Di ba, guys? So, ayan, may explanation kung bakit yun yung sagot, di ba? May explanation kung bakit yun yung sagot. So, ganyan yung reviewers natin for the civil service exam. And hindi lang may analytical tayo, numerical, clerical, kahit guys, kahit sa professional man or professional ay take nyo, 100 pesos lang para sa mga mock exam na yun na may kasama ng answer key tsaka solutions. Explanations din ang sagot. So guys, para makapag-avail kayo, i-DM nyo lang ako dito sa TikTok. Yun lang guys. Sobrang worth it nan. Wala kayong makikitang reviewers. Wala kayong makikitang reviewers na ganyan kadetalyado, ganyan kalaman, okay? Ganyan kalaman, tsaka ganyan karami, kumbaga, ganyan kamura. Wala kayong makikitang ganyan reviewers na ganyan kaganda, na ganyan kamura, okay? Kaya di ka siguro mahirapan pag nagtika, siguro, pero hindi ko rin kasi gusto magpulis. Mas gusto ko maging doktor kasi. Pero maano talaga mga pulis. Mga saludo ko sa inyo. Pwede pa ito magamit for DOST exam. For DOST exam po, ang pwede nyo pong magamit is yung ito. Yung itong college entrance exam reviewers natin. Kasi guys, kapag college entrance exam, same lang naman sila ng kinukuha with the scholarships. Kasi guys, kinukuha nila yung topics from kung ano pinag-aralan mo sa junior high tsaka sa senior high. Which is nandito na lahat. So may mock exams tayo for abstract reasoning, language proficiency, mathematics, reading comprehension, as well as science. And guys, kapag scroll down nyo yan, may answer key na dyan sa dulo. Tapos kapag pumunta kayo dito, may solutions na to para sa lahat. May solutions na to para sa lahat ng items for the mathematics portion. And guys, meron na rin tayo dito mga reviewers na rin, hindi lang mock exams. Don't underestimate these reviewers, guys. Lahat ng topics na kailangan mo aralin is nandito na sa reviewers na to. So kumbaga para siyang review center manual pero mas maganda. Okay? Magre-review din po. Ito pwede to guys. Pwede tong nire-review natin for the BSU CAT. Batangas State University yan, 'di ba? Yes, pwede. Shadowed Mind, 100 pesos lang para dito sa civil service exam. Kasi lahat na nandito, sobrang worth it na to. Wala ka nang makikitang ibang reviewer para dito na ganto kamura, ganto kaganda. Mas organized pa to kaysa dun sa mga nakikita nyo mamahalin na reviewer online. Analytical ability, clerical, general info, numerical, verbal ability. Sa professional man or professional, ang sasagutan nyo guys, meron dito. Magkano? 100. Ang 100, ano lang yan pinangkakain nyo lang yan sa karinderya. Ang future nyo, dyan nakasalalay, di ba? Sa civil service exam. Para one take lang kayo. Di ba? Sobrang mura na nun guys. What reviewer should you use? Yung natin, yung for DCAT, guys, or any other state university, any college, any university, guys, pwede nyo gamitin yung entrance exams natin or the reviewers natin for only 150 pesos. Kahit anong college entrance exam yon, scholarships. Kasi guys, pumasa na ako sa DOST tsaka SM scholarship, pati sa UPLB, pati sa BSU actually, dyan sa sinasabi mong Batangas State University. Yes, pwede mo to gamitin guys. 150 lang yon. Ito 100 lang tong binibenta natin para sa civil service exam. May reviewer po ba kayo sa BSU CAT entrance exam? Pwede pa tanong 3 times a day ba? Ako 1 time a day lang, personally. Okay, so number 18 naman tayo. Number 18. Na-distract tayo, no? So yun nga guys, avail na kayo. 100 lang yan talaga. Number 18. Working alone, Emma can finish a project in 10 days, while Farah can finish the same project alone in 15 days. Excuse me, how many days will it take them working together? Okay, so para dito guys, literal na sobrang dali lang talaga nito. Ang gagawin nyo lang is, kailangan nyo i-reciprocal. Ang tawag kasi dito guys is work rate problem. And meron talaga nito sa civil service exam. Ganito yan guys. So, that will be 1/10
plus 1 over 15. Ganyan lang yan, guys. Kasi guys, kapag ganito mga work rate problems, ang ginagawa mo lang is you reciprocate it. Nagwa 1 over t ka lang. You just take the reciprocal. Okay? And then, guys, para dito kasi guys, hindi nyo, 'di ba? This is magkaiba sila ng denominator. Hindi nyo pwede silang ipag-add normally. So, ang kailangan nyo gawin is, ano bang LCD nila? Ang LCD nila is 30, di ba? So, you have to make 10 become 30. And you have to make 15 become 30. So, in order to make 10 become 30, you multiply it by 3. Tapos, para naman maging 30 ang 15, you multiply it, both the numerator and the denominator by 2. So, ang magiging result nan is 3 over 30 plus 2 over 30. So, guys, that will be 5 over 30. Diba nga 1 over t yan, diba? 1 over t pa yan. So, gagawin mo siyang t over 1 para maando mo yung pagre-reciprocal. So, that is going to be 30 over 5, okay? 30 over 5, which is 30 divided by 5 is 6, okay? Number 18 is 6. So, anong number 6 ito? Letter B. Letter B, guys. Letter B. Yes, sa umaga lang ako nagte-take ng ginkgo. After ko mag-breakfast, after ko mag-almusal, tsaka ako mag-take ng ginkgo. Pero, yung iba kasi, 3 times a day kasi sila umiinom. Ako hindi ko siya ginagawa. Kasi, mauubos agad. Di ba? Matipid kasi akong tao. Hindi ako gumagamit ng sobra-sobra. Okay, so nagets naman yun, no? Nagets naman yung number 18. Ganyan lang ginagawa, guys, for work rate problems. Okay. Para sa DOST, guys, yung mga reviewers natin for college entrance exams, pwede nyo gamitin. Ganun yung type of questions doon. Meron doon abstract reasoning nung nag-take ako ng DOST scholarship exam. Meron ding of course, mathematics, science, and language, reading comprehension. Mas mahirap lang siya kaysa sa UPCAT, ang DOST say. Paano kinuha yung 30? LCD lang, LCD. Least common denominator, kumbaga. Okay, so number 19 naman tayo. Number 19, no? And guys, so para makapag-avail, 100 pesos lang. Dito lang yan, guys, sa ating TikTok account. Okay, so ayan, may nag-avail na rin, no? May nag-avail din for the college entrance exams. Thank you so much, guys. Yes, may reviewer po ako for entrance exams, Kikang Bells, yes. This is for civil service exam kasi, itong nire-review natin currently. Pero, yun nga, meron din tayo reviewers para sa mga entrance exam for ASET, DCAT, USTET, yun nga, UPCAT, any state university like for PUP, for BSU, MSU, CAVSU, meron tayo lahat dito, guys. Pwede rin siya sa DOST Sales Scholarship, NSM Scholarship, kasi guys, napasa ko yun. For civil service naman, eto nga, meron nga tayo dito for analytical ability, clerical, general info, numerical, and verbal. Paano magbayad? Just DM me here on my TikTok. I-DM nyo lang ako dito sa TikTok, guys. Tapos, after nyo mag-send ng proof of payment, kasi guys, tinan mo, kung gusto nyo ng proof kung legit ba to, eto guys, ayan na, ang dami na nag-avail. Tonight pa lang yan, ha? Makikita nyo. Pinaka-recent was 6 minutes ago. Ayan, ang dami na nag-avail, guys. And itong civil service exam natin is 100 pesos lang. 100 pesos lang for the civil service exams, na mock exams. And guys, hindi lang kasi siya mock exams. Meron din siyang answer keys na rin para sa lahat. May answer keys na siya para sa lahat, guys. Sobrang worth it na to. Paldong-paldo na kayo dito. Actually, hindi ako ang paldo dito, kundi kayo. Kayo ang paldo dito. Kasi saan ba naman kayo makakakita ng reviewer na ganyan? 100 lang, kompleto na, organized na. Hindi na kailangan na kayo po yung mag-aayos. Kumbaga, binigay na sa inyo lahat, 'di ba?
Pwede po siyang for professional and sub-professional. Kasi 'di ba? Sa professional, analytical, gen info, numerical, tsaka verbal ang meron kayo. Okay? So, pwede rin siya sa professional kasi nga may clerical din dito. Um, Ratzel, available ako. So, ano po yung number maya sa akin? Bale, i-DM mo lang po ako dito, tapos isa-send po yung number sa inyo. I-send po yung number sa inyo. Ayun, pwede po to sa civil service professional. Yes, pwede. Pwede sa inyo to, guys. Mapa professional or sub-professional? Mark Oxy, sige. Re-replyan ka agad ng moderator ko. Ang moderator ko kasi is yung girlfriend ko na napakaganda. And ayan guys, sobrang dami na nakakapag-avail. Ayan, so re-replyan ka agad. Di ba? Na-replyan ka na agad, di ba? So, ayan, mabilisan lang talaga ang pag-avail dito guys. 2 minutes lang, nasa inyo na yan. 2-minute transaction. Talaga kalaban basta CSC. Eto, kaya nag-aaral tayo ng mathematics dito guys. Sa reply na lang po para makabayad. Sige Ratzel, replyan mo ako. Mag-DM ka dito para doon ka makapagbayad. Wag dito sa live. Kasi, syempre, para public lang, para private, di ba? So, talaga ang kalaban sa CSE, kaya nagre-review tayo ng mathematics. Yan, ganyan dapat ang mindset natin. Hindi pwedeng magreklamo na mahirap. Dapat mag-effort tayo para hindi maging mahirap, di ba? Ganun dapat lagi. Number 19. Okay. Guys, etong number 19, mahaba to. As you can see, mahaba siya. Yes, AI. May solution sa dito. For example, numerical ability. Tignan mo, number 19 sinasagutan natin, di ba? Hindi. Tignan mo to number 18 muna kasi may sagutan. Number 18. Pumunta ka sa numerical ability. Tingnan mo yung answer key. And then, bang. Emma, tignan mo, may solutions na guys. Emma, 10 days para 15 days together. Ang combined rate nila is reciprocal mo. Tapos, ayan. Papakita sa'yo kung paano nangyari. 6 days. Answer B. May age problem ba yung reviewers? Yes, may age problem sa reviewers natin. King Abels, yes. Age problems gusto mo, 'di ba? For example, ito number 13 pa lang, age problem na 'yan, 'di ba? Sobrang daming age problems dito actually. Sobrang dami ng number 27, age problem ulit. Sobrang daming age problem. Lahat ng problems, lahat ng tipo ng problems, guys, meron dito sa reviewers natin. Magkano yung reviewers? 100 pesos. Kompleto ba? Oo. Organized ba? Oo. Mura ba? Oo. 100 pesos lang yun. Ilang items? 150 para sa numerical ability. 150 items para sa numerical ability. Medyo madami, syempre, para marami kayong maaral. Para you can come across sa maraming tipo ng problems, 'di ba? Para hindi lang iisa yung nare-review nyo, kundi wide. Marami kayong nare-review. Kasi guys, kadalasan naman talaga sa mga ganitong type of exam, mas maganda na marami kayong i-review kahit hindi nyo i-master lahat. Basta familiar kayo kung paano mag-solve. Ganun yun sa mga ganitong exam. Mag-try lang kayo na mag-try. Kaya marami tayong items dito. Magkano? 150 pesos. Lahat na ba? Oo. Saan kayo nakakita ng ganyan? Normally, 100 para sa isang subtest lang, di ba? Nandyan na lahat. Okay, so, ito guys, tip ko lang sa mga test taking guys. Number 19, kapag makita kayo ng ganyang question guys, hindi nyo siya, pag nakita nyo, parang haba naman ito sagutan, skip nyo. Kasi guys, mahaba talaga yan. Kasi tingnan mo ba naman puro fractions, magtitake ka pa ng LCD, ganito, ganyan. So, ang tip ko, skip nyo muna. Pero, syempre, tuturo ko pa rin kung paano nyo ba siya sagutan, kung paano ba siya sasagutan. For number 19 guys, ganito ang solution for number 19. Syempre, application lang to ng PEMDAS pero may twist kasi nga puro fraction. Medyo may kahirapan siya, no? So, ayan. Ayan, may nakapag-avail na ulit, may nakapag-send na agad. Now lang yan. Okay, so, this is just PEMDAS. So, unahin mo muna yung parenthesis. PEMDAS. Unahin mo na sa parenthesis, which is itong 3/4 plus 1/3. So, 3/4 plus 1/3, guys, ang kailangan nyo dito gawin is, look for the LCD first, which is 12, diba? Kailangan nyo munang hanapin yung LCD, which is 12. So, that is sige, tuturo ko sa yung shortcut kung paano ba makapag-add ng fractions ng mas mabilisan. So,
Una is, i-under nyo muna yung LCD dito. Tapos, i-divide nyo. 12 divided by 4 is 3. Times 3 is 9. Diba? 9. Plus 12 divided by 3. 12 divided by 3. Okay, 12 divided by 3 is 4 times 1 is 4. So, that is going to be 13 over 12. So, 13 over 12 oops, pangit na sulat ko. 13 over 12 times 1 half. Iburahin natin to. Tama, di ba? 13 over 12 times 1 half. Tapos, dito muna tayo. Dito muna ulit tayo. Mamaya natin isolve yan. So, 2 over 3 plus 1 half is equal to, ano ang LCD? Ano ang LCD ng 3 and 2? Diba 6? Diba 6? So, that is just going to be 6 divided by 3. 6 divided by 3 is 2. Times 2 is 4. Plus, 6 divided by 2 is 3. Times 1 is 3. Diba? So, that's going to be 7 over 6. Diba? 7 over 6. Okay, so, 1 over 3 times 7 over 6. Yan. Ganyan ang mangyayari. So, papag-divide mo pa sila. Ang hassle talaga nito. So, papag-divide mo pa sila, no? So, ayan. Okay, so ngayon, i-multiply mo naman to. So, that is just going to be, para ma-multiply yan, that is just going to be 1 over, 13 pala, rather. 1 times 13 is 13. 2 times 12 is 24. Over, 1 times 7 is 7. 3 times 6, 3 times 6 is 18. Okay, so ganyan. Tapos ngayon, marunong naman kayo, di ba guys? Marunong naman kayo divide ng fractions, di ba? Kapag ganyan. Alam nyo gagawin nyo dyan kapag ganyan, guys? Yung 13 over 24 over 7 over 18. Alam nyo ba gagawin nyo, guys, kapag ganyan? Alam nyo, guys, yung gagawin kapag ganyan? Pag ganyan, guys, simple lang. Kapag hindi kayo marunong mag-divide, you can just i-reciprocal nyo lang yung isang, yung denominator. So, that is just going to be 13 over 24 times, ngayon, hindi na siya division, multiplication na siya. So, i-reciprocate mo. Ibig sabihin, guys, ibabalik rin mo, yun lang, yung denominator. Times yan, times 18 over 7. Okay? So, pwede ka na mag-cancel dito. So, 18 divided by 24. Okay, so pwede mo siyang i-divide by 6, di ba? So, this is going to be 3. This is going to be 4. So, ayan. 13 times 3 is 39. 4 times 7 is 28. So, may sagot ba na ganyan dito? Meron. Letter A. Di ba? Ganun lang, guys. Di ba? Nakita nyo, medyo mahaba siya. Kaya I don't recommend answering this immediately. Kasi guys, one of the biggest test-taking tips is, kapag may hindi ka masasagutan within 1 minute, bang, umalis ka muna doon. Maghanap ka ng mas madaling tanong. Guys, tatandaan nyo, sa mga exam na ganito, lagi nyong kalaban ng oras. Wala kayong oras para maging sure palagi. Ang maganda, bilisan nyo with accuracy. Kaya guys, sobrang ganda na strategy na magsagot ng mock exams. Kasi guys, ang tinetest kasi sa ganito, accuracy and speed. Lalo na sa mga college entrance exam. Kita nyo yung UPCAT guys, yung entrance exam para sa University of the Philippines. Ang dami nagsasabi na, madali lang naman. Madali lang kasi nakapag-review kayo. Pero ang hindi nyo nagawa, hindi kayo nakapagsagot ng mock exams. Kasi guys, kapag mock exams, pag nagsasagot kayo natetest yung accuracy and speed nyo. And yon ang priority ng mga exam na to. So guys, ang kailangan nyo nga gawin, di ba, magsagot nga kayo ng mga entrance exam. Ng mga mock exam. Saan kayo makahanap ng mock exam? Meron tayo dito lahat, guys. Lahat ng subtest para sa civil service exam, analytical, clerical, general information, numerical, and verbal ability. Guys, nandito lahat. Magkano? 100 pesos. May solutions ba? Meron.
Halimbawa, verbal ability. Ayan. Ayan guys, nandito na lahat oh. Nandito na lahat. 150 items for verbal ability. May answer key? Meron. May solutions and explanations? Pumunta ka dyan. Meron. Ayan guys, nandyan. Halimbawa, for number, sabihin number 31, kunwari, bang. Makikita nyo, may correct answer, ina-explain pa. Ina-explain pa, di ba? Manual po ba computation pag exam? Yes, lagi naman. Laging bawal ang calculator pag mga ganitong tipo ng exam. Okay? So, ayan, may analytical ability tayo. So, para, di ba, siguro kayo naman, kayong 604 na nasa live na to. Siyempre, nanonood kayo para makapag-take ng civil service exam, di ba? And, eto nga guys, whether sub-professional or professional yung gusto nyong i-take na exam, pwedeng pwede ito sa inyo. Kasi lahat na analytical, clerical, general info, numerical, verbal ability, nandito na lahat guys. Magkano? 100 pesos. Paano mag-avail? Guys? I-DM nyo lang ako dito sa TikTok. Ang process is, once you send the proof of your payment, ang mangyayari is, i-send nyo rin yung Gmail nyo para ma-add kayo dito sa drive natin. Ngayon ko lang to, actually, first day ko to sa civil service exam. Kasi kadalasan is upcut. Tignan nyo, ang dami nang bumili. Yan na agad, ang dami nang bumili. 'Di ba? So, since marami na bumibili, guys, I can say na very, 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 very good to para sa mga magdidake ng civil service exam. Oh, hi Lorea! Kamusta naman ang upcut mo? 'Di ba? PM send. Thank you so much. So, mare-replyan ka agad. Tingnan mo. Pwede kapag makabili na kayo, guys, balik kayo dito sa live, tapos sabihin nyo, hala, ang bilis ng nangyari, no? Ang pogi nyo po, ulol, may girlfriend na ako. Alam mo kung paano maggama ng Google Drive? What do you mean maggama? What do you mean? Ano pong ibig sabihin nyo sa maggama? Pwede ko po kayong turuan kung paano gumamit ng Google Drive. Okay? Nag-review ka ngayon? Nag-review tayo ngayon para sa civil service exam. Melon, yung sa BSTM, ang pwede sa'yo is yung ating mga tawag dito. Yung mga entrance exam natin for the universities. For example, ito. Kasi guys, para sa mga college student naman na nandyan, guys. Ayan, hindi yan. Yung mga nasa, mga mag-take dyan ng college entrance exam for universities. Meron tayo dito for abstract reasoning, language, mathematics, science, and reading comprehension. May answer key na yan lahat. Hi, Lorea. Okay na okay. Kaya lang sila. Parang nakahelp ka po sa akin. Thank you so much, Lorea. Alam kong papasa ka. Sobrang dedicated mo kaya mag-review. Ay, sa verbal ability po, meron ka po ba strategy na mabilis sa reading comprehension? Sa tingin ko, guys, ang reading comprehension kasi, sanayan lang talaga yan. Dapat sanay kayo magbasa. So, habang may time pa kayo para makapag-aral, di magsagot na lang kayo ng mga mock exam. Kasi sanayan talaga guys ang pagbabasa. Ang pagbabasa guys, hindi mo yan madedevelop ng tips lang. Dapat ginagawa mo talaga siya. So, since dito sa verbal ability natin, tingnan mo yung verbal ability natin dito sa mock exams, verbal ability. Okay, reading comprehension parts. Ang dami, reading comprehension. Ayan, so, kailangan guys is magbasa kayo na magbasa. Tapos sanayin nyo sarili nyo na maging mabilis sa pagbabasa. And, ayun, laging mabilis sa pagbabasa and laging, ang tip ko pala guys is, wag nyo muna babasahin yung passage, wag nyo muna babasahin to, ayang malaking yan. Ang gawin nyo, basahin nyo muna yung tanong. Kasi tinan mo, okay, try natin. According to the passage, why do library visits remain steady despite growing digital access? Okay? Kapag yan mo yan guys, kapag tinan mo dyan, part of the explanation lies in what libraries offer beyond books, free internet access. Makikita mo, dati di agad yung sagot for number 51. Like, hindi mo kailangan na basahin yung buong passage. Kailangan mo lang mabasa kung ano yung kailangan mo basahin. Kaya, basahin mo muna yung tanong bago ka magbasa ng paragraph. Okay, yun yung tip ko. Tsaka sanayin nyo yung pagbabasa nyo. Yung support nyo po hanggang maging scanner rin ako. #manifesting. Good luck, Lorea. I know you'll make it. Good luck so much. Thank you for the support, mga OG ko dyan. Thank you so much. May girlfriend na po ako, guys, na napakaganda. Ito girlfriend ko.
Ayan. Okay, so nakita nyo na, no? Yung reviewers natin, yung itsura. Tsaka kung anong tips ko sa inyo. Ayun, yun yung tips ko. So, mamaya-maya is magtatapos na rin tayo ng live. Kaya guys, ito ba yung type na questions na lalabas? Yes, ganito. Same structure. Tsaka same yung concepts na dapat aralin. And then yung field part, both subtests. Thank you, Alorea. Congrats! Buti naman nadalian ka. Nakatulong naman ako, di ba? Buti naman at nakatulong. Okay, so number 20 naman tayo. Okay, i-apply natin yung natutunan natin for number 20. So, sabi ko kanina, guys, kapag opposite directions is pinag-a-add yung dalawang speed, di ba? Pinag-a-add yung dalawang speed kapag opposite directions. And nakasaad na dito, opposite directions. Ibig sabihin, guys, ipag-add mo lang yung 55 tsaka 65. Ilan yan? 120, di ba? 120 kilometers per hour. And yes, everyday po live ako. So, thank you sa 217 na nag-follow ngayon live. And follow lang po kayo since everyday po tayo nagla-live. Siguro from 7 p.m. up until 9:30 p.m. Okay? Okay, so 55 plus 65 equals 120 kilometers. So, ang gagawin nyo lang guys, katulad nga na sinabi ko, may formula tayo na D over ST. DOST para makuha mo ang distance kapag multiply mo lang yung ST. Para, anong tinatanong dito? Hours. Ibig sabihin, time ang tinatanong, no? Okay, so since time ang tinatanong is, that is going to be distance over speed. So, that is going to be distance. Anong distance dito? 480. Over, ang speed natin is 120. And ang sagot dito guys, ano sagot dyan? Sa 480 over 120. For number 20. So obviously, this is 4 hours. Letter B. Letter B ang tamang sagot natin. But, sa science po may periodic table, tapos hahanapin lang where banda yung meta. Oh, okay. So, tama nga yung sinabi ko. Tama nga yung sinabi ko na, like, tawag dito. Dapat familiar lang kayo sa periodic table. No? Thank you. Nakita na po na reviewer nyo. Thank you so much sa mga nagva-vouch. Thank you. So, ayun, sa current viewers natin, guys, sobrang magamit nyo rin talaga to. Since ayun, tinan mo, for UPCAT, ang daming nagva-vouch, ang daming nagsasabi na sobrang naging helpful, di ba? Sobrang nakatulong. So, guys, once you avail this, I'm sure magiging isa din kayo sa mga magko-comment dito na, ang helpful po ng reviewer nyo. So, guys, mag-avail na kayo since sobrang mura na, 100 pesos, and magmamahal pa yan the following day. Siguro gagawin ko ring 150. Available na po ba? Yes, available na po for only 100 pesos. Lahat-lahat na po yun. Paano nakuha yung sagot? Wait lang. May nagtanong kanina. Saan po nakuha yung 480? Nasa tanong. Ito yung 480. Ito yung 480. Ayan. Nasa given lang siya. So, paano nakuha yung sagot? Nakuha yung sagot by, yun nga, pinag-plus mo yung speeds, yung 55 kilometers per hour, tsaka 65 kilometers per hour. It is going to be 120 kph. So, bakit siya pinag-plus? Kasi, opposite directions. Pero kapag same directions, pag-subtract mo. Okay. So, ayan. Tapos, di-divide mo lang siya. So, may formula tayo. Since time ang hinahanap, distance over speed ang tamang formula. So, that's just 480 over 120. Okay, gutom na ako. Hindi pa ako nagdi-dinner. So, mamaya-maya ay tatapusin na natin to. Yes, nasa dorm ako ngayon ng UPLB. Kakagaling ko lang sa campus kanina. May pasok na kami eh. First day of school ko ngayon. Wala kasi yung pasok kahapon. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung pakita ko sa inyo yung mga picture na tinake ko. Sa campus ako kanina. Yay! Ganda, no? Ganda ng UPLB, no? Kaya di ba tapos na UPCAT, paano pag may mali, minus 0.5 ba? Or depende yan. Actually hindi stated ng UP mismo kung ilang points ang nababawas sa right minus wrong. Mostly rumors lang siya. Thank you, Lorea. Good luck din sa iyong grade 12 journey and sa first year journey mo. Freshman, let's go. Okay, number 21 naman tayo. Magsagot pa ba tayo, guys? Or tama na ba? So, magsagot pa ba tayo? Continue ba tayo magsagot? So, syempre magla-live din naman ako bukas. Tatapusin natin to.
tatapusin natin to. Sige, pahinga muna ako. Kain muna ako, gutom na ako. Hindi pa ako nagdi-dinner. Galing ako gym kanina kasi. Last, bukas, promise. Saka, guys, kung gusto nyo nga pala balikan itong mga questions na to, recorded po ito, pwede nyo pong ma-access sa YouTube natin. Pwede natin, sige Lorea, thank you so much. Yes, mathematics po ito sa numerical ability for the civil service exam. So, kung gusto niyo po ma-access yung mga reviews po natin dito, mga live natin, kung gusto niyo ma-play, i-upload ko po yung recording sa YouTube natin. May YouTube po tayo, and ang link po is nasa bio ko. Okay? Upload ko po doon lahat ng live. So, end recording na.